Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nag-decide na ang ating bida na lumapit at makipag-usap kay Gong Sun-tai, upang ipaalam rito na siya nga raw ang dahilan at siyang may sanhi ng pagkakapaslang sa kasamahan nitong si Zhao Biao. Kung saan nga rin, itong si Ma Yunning ay mariin lamang na nakatingin sa kanila habang sila'y nag-uusap, habang sa isip-isip nito na talagang araw yatang nababaliw na ang ating bida sapagkat basta na lang daw siya lumapit kay Gong Sun nang hindi man lang iniisip kung anong pwedeng kahantungan ng kanyang buhay. At yun na nga mga idol, balik na tayo sa dalawang ito, tumingin na naman ng pagkatendi itong si Gong Sun sa ating bida, sabay sabi na mukha nga raw yatang gusto na ng ating bida na mawalan ng buhay, kaya kung gayon man daw ay tutulungan na nito ang ating bida para mabilisan na yung mangyari. Kaya naman nga umatake na rin ito agad sa ating bida. At binalak agad na suntukin ang ating bida, kung saan nga ni itong sina Yunlong at Mr. Exiting ay di moari ang pagmumukha na para bagang sila yung matatamaan ng suntok, at para bagang kala mo alam na nila ang mangyayari, na ang ating bida ay magagaya rin lang sa iba na hindi nagtagumpay na si Gong Sun ay matalo. Subalit yun na nga, namali lang talaga sila sa kanilang mga inaakala. Sapagkat ang kamao na sanay tatama sa ating bida, ay nagawa rin naman niyang masalag agad kaya naman hayon at kahit konti di man lang siya naano. Kaya naman rin itong si Yunning ay tila ba napapraning na sa kaiisip kung papaano raw, na nagawa yung mapigilan ng ating bida. Matapos ng masalag ng ating bida ang suntok ni Gong Sun, ay tumingin din siya rito ng matendi, at pagkatapos ay tinanong niya ito kung naniniwala na raw ba ito ngayon sa kakayahan na meron siya. Kaya naman nga ni medyo napatahimik na lang din itong si Gong Sun, marahil siguro ay pinag-iisipan pa niya itong mabuti kung maniniwala nga ba siya. Balik tayo sa ating bida, dagdag niya pang sinabi na hindi raw siya magagawang matalo ng anumang trick o panlilin lang na gagawin nitong si Gong Sun. At sagot naman nga nitong si Gong Sun, ay wag raw mag-alala ang ating bida, sapagkat umpisa pa lang daw naman yung kanina, dahil sisiguraduhin daw niyang mamaya lang kahit pagmulat ng mata ay hindi na magagawa pa ng ating bida. Hayun na nga po, dahil sa mukhang nagkakainitin na talaga ang dalawang ito, ay muli na naman nilang inatake ang isa't isa. Kung saan itong si Gong Sun, ay makikitang unti-unti nang inilalabas ang kanyang nakareserba pang lakas at kakayahan. Sabay lumukso na nga ito para lumapit sa ating bida, at matutunghayan nga nating nagbabanatan na ang dalawa sa kanilang paglalaban, abaloko nga ay matendi. At maya-maya nga lang, ang kasunod namang nangyari ay lumukso na naman ng pagkataas itong si Gong Sun, at diretsyong aatake sa ating bida. Kung saan ay tila ba may kung ano itong ginawa na nakapaglikha ng pagsabog malapit sa ating bida. At nang makababa nga ito, ay tila ba parang may paghahambog ito at may pagmamayabang kung makatingin sa ating bida. Samantalang wala man lang namang nangyari sa ating bida, hayon at maayos pa rin siyang nakatayo. Pagkatapos nga, ay panay na naman ang dalawang ito sa pagsasabi ng kung ano-anong bagay, naman nga ni. Kasunod nga nun, ay sinabi pa ng ating bida na dahil nga raw sa ignorantly itong si Gong Sun, ay siya naman daw ang bahala ngayon, kaya't heto nga, nag-uumpisa na ang ating bida sa pagpapalabas ng kanyang itinatagong enerhiya at napaka-awesome na teknik, na Infinite Sword Array nga kung ito'y kanyang tawagin. At matapos niyang ang makapag-prepare, ay sumigaw siya ng buong lakas sabay atake kay Gong Sun. At kung titingnan nga ay parang nagmimistulan ng fireworks, at kung ano-ano pang klase ng paputok ang tumatama kay Gong Sun. At may paekis-ekis pa siya ng kanyang braso, na para bang sasayaw siya at kakanta ng di ko kayang tanggapin, sa bagay kahit naman ako di ko rin yan kayang tanggapin, sakit kaya. Hayan na nga at nagkakang-aatres na rin ang mga paa nitong si Gong Sun, dahil mukhang hindi na nito matagalan pa ang lakas ng puwersang dulot ng ating bida. Subalit kahit na nga kamuntikanan ng matuluyang masunog itong si Gong Sun, ay nagawa pa rin itong manatiling nakatindig. Kaya nga bahagya pa itong pinuri ng ating bida, na mukha daw naman palang mas mahusay itong si Gong Sun na mag-defense ng sarili kumpara dun kay Zhao Biao. Ngunit dahil nga sa talagang magkaaway na silang dalawa, ay muli ngang ipinagpatuloy ng ating bida ang pag-atake rito kay Gong Sun, nag-ipon ulit siya ng isang napakatending lakas at puwersa, at inihanda ang kanyang kasunod na teknik na gagamitin, na tinatawag na Nine Glorious Heavenly Dragon's Thunder Art. Kung saan nga rin ang lakas ng liwanag na hatid nito, ay sumasambulat sa pagmumukha ni Gong Sun. At maya-maya nga lang ay pinakawalan na ng ating bida ang kanyang inihandang teknik, na agaran ngang nanalanta dito kay Gong Sun-tai. Na dahilan nga rin para lalong lumala ang pagkasunog ng kasuotan at katawan nito.
Subalit kahit nga nagkakang-uubo na itong si Gongsun, ay nakuha parent nitong magtawa ng malakas, na parang abang ng Osar parent. Kaya naman nga mukhang di na rin napigilan pa ng ating bida ang kanyang galit, dahil bigla na lang niyang naisipan na atakehin ulit si Gongsun, at tinuluyan na niya itong pugutan ng ulo, na balak din sanang gawin sa kanya ni Gongsun, kaya buti na lang talaga at inunahan na niya ito. At yun na nga, ang masyadong mayabang na si Gongsun Tai, hayan at nagsasabi na ng goodbye. Ang lahat nga ng tao dito sa arena, ay nabigla sa buong pangyayaring naganap, sapagkat dahil nga sa di pa nila kilala ang ating bida, ay di rin nila inakalang siya ang magtatagumpay. Heto nga at di parent talaga makanipawala ang tatlong ito, na-shock sila at sobrang napahanga, kung saan nga itong si Yunning ay iniisip na, parang napaka-imposible parent daw yata ng lahat ng nangyari, dahil kahit kailan raw ay hindi pa siya nakakakita ng ganito, at dahil nga raw sa ganong klase ng kapangyarihan ng ating bida ay dapat raw na hindi lang siya basta manatiling martial artist, kundi dapat daw ay maging isa na siyang grandmaster. Sabay dagdag pa ring naisip nitong si Yunning, na papaano na lang daw kung hindi siya mapatawad ng ating bida sa kanyang mga pinagsisalita at pang-iinsultong ginawa kanina, tiyak raw na malalagot siya. Balik tayo rito sa mga panot na tauhan ni Gongsun, kung saan nga ay sinabihan ang mga ito ng ating bida, na dahil nga raw sa napaslang na niya ang kanilang amo, ay mabuti pa raw na sumuko na lang ang mga ito sa kanya total wala na rin namang magagawa pa ang mga ito. Na agad rin naman ngang sinunod ng mga panot na tauhan, at agad ang mga itong lumuhad at nagbigay galang sa ating bida. Kung saan nga itong si Mr. Exiting ay labis-labis ang naging pagkamangha sa ating bida, habang iniisip pa na tila ba isa raw immortal ang ating bida dahil sa angkin niyang galing at husay. At makalipas nga lang din ang ilang sandali ay nagbigay-pugay na itong si Yunlong at sinabing magmula raw ngayon, ang Black Serpent Sect ay nasa ilalim na ng pamamahala ng ating bida. Kaya naman nga makikita rin, na ang lahat ng naririto sa arena ay nagbigay rin sa ating bida ng kanilang malugod na pagbati at paggalang, habang sabay-sabay na binibigkas ang salitang immortal. At habang nakaluhod, ay nakikiusap itong si Yunlong na kung maaari raw sana ay parusahan siya ng ating bida, dahil sa mga nagawa niyang hindi magaganda noon. Subalit na natili lamang na tahimik ang ating bida, at waring may iniisip. Hanggang sasabihin niyang, dahil daw sa ikino-consider niya ang pagiging magkapatid nitong si Yunlong at ni Zuruyo ay igaground niya na lang muna for 1 year si Yunlong. Na ipinagpasalamat naman nga kaagad ni Yunlong, sapagkat sa kabila raw ng lahat ay nagpakita parent ng awa ang ating bida sa kanya. Matapos ang ilang saglit, habang seryosong naglalakad-lakad ang ating bida, ay sinalubong siya niyan, habang nasa sa likuran naman nito si Mayunning. Kung saan nga ay masiglang sinabi niyan, na dahil raw sa isa palang immortal ang ating bida, ay ano naman daw kaya ang maaari niyang itawag ngayon sa ating bida, dapat raw ba ay immortal or Lin K parent katulad ng dati. Ngunit tugon naman ng ating bida, na bahala na lang daw siyan, kung ano ang itatawag nito sa kanya, dahil hindi na naman daw big deal sa kanya ang bagay na yon. At maya-maya nga ay tinawag ni Yunning siyan, kung saan nga ay agad na sinabi niyan kay Yunning, na gaya raw ng sinabi niya ay talaga naman raw na makikitang merong kahanga-hanga at naiibang kakayahan ang ating bida, kaya siguro naman daw ay naniniwala na talaga ngayon itong si Yunning sa kanya. At mukhang ang tila ba nakararamdam na ng takot si Yunning sa ating bida, kaya naman mangiyak-ngiyak nitong sinabi na kung maaari daw ay patawarin siya ng ating bida total schoolmates naman daw sila. Subalit mariin namang tugon rito ng ating bida, na hindi naman daw masasabing schoolmates sila, sapagkat hindi naman daw ito qualified kumpara sa kanya. At mukhang ang lalo nang nangamba itong si Yunning. Kaya naman di na ito nagdalawang isip pa na lumuhad sa harapan ng ating bida, habang patuloy na nagmamakaawa na sana ay patawarin na siya ng ating bida. At dahil nga sa kaibigan ito niyan, ay nakiluhod na nga rin ito at nakiusap na kung pwede raw ay kalimutan na lang at hayaan na muna ng ating bida si Yunning. At dahil nga sa marunong paring maawa ang ating bida, ay pumayag na siyang palampasin muna si Yunning, total di rin naman daw ito worth it, para pag-aksayahan pa niya ng oras sa pagpaparusa. At yun na nga, labis ang naging kagalakan ni Yunning, kaya naman agad itong nagpasalamat sa ating bida. Maya-maya lang din, ay nagpa siya ng muli ang ating bida na ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Habang itong ang si Mayunning ay nananatili parent sa kanyang pagkakaluhod, habang iniisip ang kamuntikan ng parusa na ibibigay sana sa kanya ng ating bida. At makalipas nga ang ilang oras, ay nakabalik ng muli ang ating bida sa lugar kung saan siya nanunuluyan. Kung saan rin,
ay kung sino-sinong kababaihan ang agad na sumalubong sa kanya, habang merong iba't ibang ini o offer sa kanya, tulad na lang ng kung gusto raw ba niya ng juice or coffee, or baka daw naman nais niyang magpamasahe. Subalit di niya lamang pinagpapansin ang mga ito, at sa halip ay kaagad niyang tinawag ng malakas ang pangalan ni Gia Doffa. Na agad rin naman siyang narinig, kaya naman dali-dali rin itong nagtungo sa kanya. At kung saan nga ay kanya agad itong mariin na tinanong, kung ano raw ba ang nangyayari dito ngayon at bakit merong kababaihan na naririto. Napakamot na nga lang ng kanyang ulo si Gia Doffa sabay tugon nitong masyado raw mahaba pag ikikwento niya pa. Subalit hindi nga pumayag ang ating bida na hindi niya malalaman ang dahilan, kaya naman niyaya niya si Doffa na mag-usap sila ng pribado. Kung saan nga rito, ay nalaman ng ating bida na si Prince Ning raw pala ang nagpadala sa mga kababaihan upang kanyang maging katulong. Dagdag pang sabi ni Gia Doffa na meron din daw ipinadalang mga ginto at kayamanan bilang regalo para sa kanya, at bukod pa raw doon ay meron din itong ipinabibigay sa kanyang isang sulat. Na tila nga medyo ipinagtaka at ikinagulat ng ating bidang si Lin Kay. At maya-maya nga lang ay iniabot na ni Doffa sa ating bida ang liham. Kung saan ayon sa sulat ay sinasabi ritong, nung una raw makita at makilala ni Prince Ning ang ating bida ay agad itong na-impress sa kanya, at kaya raw siya sumulat ay para ipabatid ang kanyang pagbati para sa paglipat ng ating bida sa kanyang bagong tirahan, kaya naman din daw ay nagpadala rin siya ng ilang mga regalo na sana raw ay tanggapin ng buong puso ng ating bida, sabi rin dito na umaasa si Prince Ning sa kanyang pagtugon. At matapos nang mabasa ng ating bida ang mensahe ni Prince Ning, ay kanya ring tinanong agad kay Doffa kung nasa saan raw ba si Xiaojing at bakit di parent daw niya ito nakikita. At parang natatawa naman ngang sagot ni Doffa, na mukhang medyo masama raw ang loob ni Xiaojing ngayon dahil sa mga kababaihang nagsidatingan, kaya naman daw nagpunta muna ito kung saan. At sa kabilang bandang ang ito, ay makikita ang napakagandang si Jing na abala sa pagtanaw sa maaliwalas na kapaligiran. Hanggang sa biglang may nagsalita mula sa bandang likuran niya na nagsasabing, bakit di daw niya nakitang manalubong kanina itong si Jing, gayong sa kanyang pagkakaalam ay katulong niya ito. At yun nga ay ang ating bida, na sinundan si Xiaojing kung nasa saan ito. At nang makita nga ni Jing ang ating bida, ay mahahalata ang pagkagalit nito dahil nakabalik muli ang ating bida. Subalit maya-maya lang din, ay napasimangot na naman ito at sinabing mukhang hindi na daw yata siya kailangan pa ng ating bida, dahil sa marami na raw ipinadalang mga katulong si Prince Ning kaya feeling niya ay wala na siyang halaga pa, agay ay mat-endi pala ito. Sambit naman ng ating bida, na hindi niya naman raw alam na padadalahan pala siya ni Prince Ning ng mga babaeng magiging katulong niya, sapagkat kung siya ang tatanungin ay hindi naman daw niya kailangan ang mga ito, kaya naman bukas na bukas ay ibabalik na niya ang mga ito, na itinanong rin naman nga agad ni Jing kung seryoso daw ba at totoong gagawin iyon ng ating bida. At mariin ngang sagot ng ating bida, na syempre daw naman gagawin niya talaga iyon kaya magtiwala lang daw sa kanya si Jing. Ngunit bahagya lang na napabuntong hininga si Jing, sabay sabi na sana nga ay mangyari yon. Dagdag pa nitong sabi na natatakot raw siya, na baka magbago bigla ang isipan ng ating bida at baka magustuhan na niya talaga na maging kasambahay ang mga kababaihang iyon. Subalit nasis iya namang tugon dito ng ating bida, na hindi naman raw may kukumpara ang mga kababaihang iyon kay Xiaojing, sapagkat ito lang daw ang pinakamagandang babae na kanyang nakita. At nanlaki nga bigla ang mata ni Jing dahil sa kanyang mga narinig na papuri ng ating bida, uy sana all pinakamaganda raw naman. At yun na nga, nagpatuloy lang silang dalawa sa pagbobolahan sa pagkukwentuhan pala, sorry agad mga idol hihihi. Kinabukasan nga, sa Bayon Temple ng Ling Prefecture sa labas pa lang nito ay maririnig na parang merong nagtatalo, sapagkat ayon sa sinabi ay ganito, puro na lang disgrasya ang dulot mo, hindi ka na nahiya sa pangalan ng ating templo. At yun pala ay dalawang lalaki ang nagtatalo, kung saan ang isang lalaking ito ay makikitang nakaluhod habang sinasabi sa lalaking si Mr. Go, na kailangan raw nitong maghiganti para sa kanya, sapagkat nawala raw ang kanyang cultivation base kaya baka hindi na niya mapaglangkuran pa si Prince Ning, kaya sana naman daw talaga ay matulungan siya nitong si Mr. Go. Dagdag niya pang sabi na oras daw na malaman ng kanilang master na siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang biggest customer na si Prince Ning, ay panigurado daw na mapapatalsik siya kaagad. At tugon naman nga nitong si Mr. Go, na sige raw pumapayag na siya dahil si Prince Ning talaga ang kanilang biggest customer kaya tiyak na malaking pera ang mawawala sa kanila, at dahil doon ay pupuntahan na lang daw niya si Prince Ning para kausapin.
Makalipas ang ilang oras, sa mansion ni Prince Ning, ay makikitang nandirito ang ating bida kasama si Xiaojing. Kung saan nga habang nasa labas ang dalawa, ay sinabi ng ating bida kay Jing na siguro naman daw yata ay naniniwala na ito ngayon sa kanya, dahil heto na at isinasauli na niya ang mga kababaihan, at tugon naman nga nitong si Jing na syempre daw naman naniniwala na siya ngayon at isa pa ay katulong naman daw siya ng ating bida kaya nararapat lang na palagi siyang nasa tabi nito. At maya-maya nga lang din ay sumalubong na itong si Prince Ning sa ating bida upang bumati, sabay itinanong na rin nito kung bakit raw ibinalik na ng ating bida ang mga kababaihang handog niya. At marahan naman ngang tugon ng ating bida na sanay raw siyang mamuhay ng tahimik at enjoyin kung anong meron siya, kaya sa kanyang tingin ay hindi na niya kailangan pa ang mga kababaihang iyon, subalit gayunpaman ay lubos pa rin siyang nagpapasalamat sa prinsipe. Sambit naman nitong si Prince Ning na oo nga raw pala kung tutuusin ay panigurado raw na marami ng magagandang babae ang napalapit at nakasama ng ating bida, kaya natural lang daw na hindi na niya kailanganin pa ang maraming kababaihan na yon, kaya naman daw ay humihingi siya ng paumanhin. Dagdag pang sabi ng prinsipe na nagagalak raw siya na nagtungo ngayon rito sa kanyang mansion ang ating bida, kaya naman kung maaari daw ay pumasok sila sa loob para makapag-usap ng mas maayos. Na ikinagalak rin naman ng ating bida kaya't pumayag siya sa paanyaya ng prinsipe. At bago nga pumasok sa loob ng mansion, ay ibinilin muna ng ating bida kay Xiaojing, na hintayin na lang daw siya nito sa labas ng gate, total hindi rin naman daw siya magtatagal. At maya-maya nga lang ay makikitang sobrang abala na ang dalawang ito sa kanilang pagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay, hindi ko naiisa-isahin pa sapagkat talagang napakarami. At ang naisagot na nga lang ng ating bida ay wala naman daw siyang nalalaman tungkol sa politics, kaya sa tingin niya daw ay hindi siya ang tamang tao para kausapin ng prinsipe tungkol sa mga ganitong bagay. Sambit naman nga nitong si Prince Ning, na pasensya na raw kung ganun simula raw kasi nang makilala niya ang ating bida ay parang gusto na niyang ibahagi ang anuman tungkol sa kanyang buhay, dahil alam niyang sadyang mapagkakatiwalaan ang ating bida. At napatingin na nga lamang ng may pagkaseryoso ang ating bida at hindi malaman kung anong kanyang sasabihin. Hanggang sa nabanggit ng prinsipe na kinagigiliwan raw niya ang pangungulekta ng iba't ibang uri ng treasures, at sa katunayan daw ay meron siyang mga kaibigan na pupunta ngayon dito para magdala ng mga treasures kaya't kung nais raw ng ating bida, ay maaari siyang sumama upang makita niya rin ang mga yon. At makalipas nga ang ilang sandali habang naglalakad ang ating bida kasama ng prinsipe, ay natanuan siya ng isang babae mula sa may bandang likuran, kung saan ang babaeng iyon ay ang nabanggit sa mga naunang episodes natin na nakaalitan ng ating bida at siya si ate girl na mala Angry Bird. At heto nga nagiging Angry Bird na naman siya, habang iniisip-isip pa na kung ano naman daw kaya ang ginagawa ng ating bida ngayon dito sa mansion nila. Hanggang sa may biglang nagsalita mula sa likuran nito na isang lalaki na nagtatanong kung ano raw ba ang ginagawa niya rito. At nang lingunin nga ito ni ate girl ay natuwa siya nang makita na ang kanyang kapatid pala ang nagsalita, sabay tinanong niya ito kung bakit hindi man lang daw ito nagsabing uuwi pala ngayon. At tugon naman nga ng lalaking ito na nanghingi lang daw muna siya ng day off para makauwi ngayon dito, para muling makabisita. Sambit naman nitong si ate girl na isa raw prinsipe ang kanilang ama kaya bakit pa raw ito sumasali sa army, kaya naman rin ganun-ganun na lang daw ang pagkamis dito ng kanilang ina, sagot naman nga ng lalaking ito na isa raw siyang lalaki kaya nararapat lang na mag-alay siya ng dugo para sa kanilang bayan, hindi yung parang patambay-tambay lang siya at patunga-tunga. Sabi naman ni ate girl na sige raw kalimutan na lang nila yon. Total may mas mahalaga siyang sasabihin, at yun na nga nagsumbong itong si ate girl na meron daw ng bully sa kanya habang wala itong kanyang kapatid kaya hinihiling niya na sana ay may paghiganti siya nito. Sambit naman nga ng lalaki na sino naman daw kaya ang magtatangkang mangbully sa kanyang kapatid, parang hindi naman daw yata yon kapani-pani walang bagay. At tila nga nenas itong si ate girl dahil sa nakuha pa siyang biruin ng kanyang kapatid at akmang ang aalis na siya, subalit pinigilan siya nitong kanyang kapatid at sinabing makikinig na raw siya basta sabihin lang ang buong nangyari. At yun nga para bang bahagyang nabigla ang lalaki sa kanyang mga narinig lalo pat nalaman nitong kasangkot pala si Binibining Kungyaw. Dagdag pang sabi ni ate girl habang umiiyak-iyak pa ito na nagmukha din daw siyang katawa-tawa sa harap ng maraming tao dahil sa lalaking nang bully sa kanya. Kaya't ang ginawa naman ng lalaking ito ay sinabihan niya ang kanyang kapatid na tumahan na raw, dahil maghihiganti sila sa mga nangbuli na yon. Balik tayo sa eksena kung nasa saan sina Prince Ning at ang ating bida.
Makikita ngang nagtungo na sila kung saan naroroon at naghihintay ang mga kaninang nabanggit ng prinsipe, na mga kaibigan daw niya na merong daladalang mga treasures. At nang makita nga ng mga ito ang prinsipe ay agad silang bumati at nagbigay galang. Pagkatapos ay sinabi ng prinsipe sa ating bida, na ang mga ito nga raw ang kanyang nabanggit na mga kaibigan niya, sabay ipinakilala na nga rin ni Prince Ning ang mga ito sa ating bida. Kung saan ang lalaking ito raw ay si Wan Hongkai, ang most famous collector dito sa city. At ang isang ito naman daw ay si Mr. Kang, ang may-ari ng Wanbao Antique Shop. Ang isang lalaking ito naman daw ay si Mr. Go, nagmula sa Bayan Temple. At matapos nang maipakilala ni Prince Ning ang tatlong lalaki, ay ang ating bida naman sana ang kanyang ipapakilala sa mga ito, subalit tumutol ang ating bida dahil wala lang daw naman siya at hindi importante, kaya hindi na raw kailangan pang banggitin kung anong pangalan niya. Sabay lumapit ang ating bida sa isang upuan at umupo ng tahimik. Kasunod nga nun, ay nag-utos si Prince Ning sa kanyang mga servant na maghanda ng mga tsaa para daw sa kanyang mga bisita. Kung saan rin naman, ang isang bisita ni Prince Ning na si Wan Hongkai ay mariing pinagmamasdan ang ating bida, habang iniisip-isip nito na sino naman daw kaya siya para umupo na lamang ng basta malapit sa prinsipe. Hanggang sa ito naman ngang si Mr. Kang ay bigla na lamang lumapit sa ating bida, at pasiga siyang sinabihan nito na ang kapal naman daw yata ng kanyang mukha para umasta na lang ng ganito na parang siya ang may-ari ng mansion, at kalmado lang naman nga itong sinagot ng ating bida na maaari lang daw siyang umupo kahit saan niya gustuhin, kaya wala daw pakialam ang mga ito sa kung anong naisin niyang gawin. Nalalo naman ngang ikinagalit nitong si Mr. Kang, kaya naman sinabi pa nito na ito raw ang mansion ni Prince Ning, ang lugar na hindi daw dapat winawalang galang ng ating bida. Dagdag pa nitong sabi na sadya lang daw talagang mapagbigay at mabait ang prinsipe kaya siya nito hinahayaan, subalit nararapat lang daw na tumayo na siya at humingi ng tawad. Sambit naman ng ating bida, na paano raw kung ayaw niyang umalis sa kanyang kinauupuan, ano naman daw ang gagawin nito sa kanya. Sabay bigla na lamang ang nagbalak umatake si Mr. Kang, habang sinasabi pa na tuturuan niya daw ng leksyon ang ating bida. Subalit kaagad rin naman nga itong inatake ng ating bida ng walang kahirap-hirap, dahilan nga para mapatalsik ito at mapayabat ng malakas sa sahig. Sabay sinabihan pa ito ng ating bida, na dahil raw sa kaibigan ito ng prinsipe ay kanya na muna itong palalampasin, subalit sa oras na mangyari ito ulit ay hindi na siya magpapakita pa ng awa. Subalit lalo peren naman ngang nagalit si Mr. Kang sa ating bida at kung ano-ano pa ang pinagsasabi nito. Hanggang sa pigilan na nga rin ito ng prinsipe na magsalita pa ng kung ano-anong bagay, sapagkat ang ating bida raw ay isang dakila niyang bisita, kaya't sana raw ay respetuhin din siya ng mga ito. At kasunod nga nun, ay nanghingi ng paumanhin ang prinsipe sa ating bida dahil daw umano sa mga ginawa at masasamang sinabi sa kanya ng mga ito. At pagkatapos ay muling sinabihan ni Prince Ning si Mr. Kang, na dahil nga raw ang ating bida ay isang napakahalagang bisita ay umaasa siya na hindi na siya makaririnig pa na pagsabihan ang ating bida ng kung ano-anong masasamang salita. Subalit umaangal peren itong si Mr. Kang sa sinabi ng prinsipe, dahil alam daw naman nilang lahat na si Prince Ning ay maayos na tinatrato ang mga taong may dakilang kalooban, subalit wag naman daw sana itong magpaloko sa ating bida, dahil baka raw isa siya sa mga nanlolokong tao at nang-aabuso sa panahon ngayon. Ngunit dahil sa mga sinabi ni Mr. Kang, ay lalo lamang tuluyang nagalit ang prinsipe kaya't sinigawan nito ng malakas si Mr. Kang na manahimik na raw ito dahil sa kanya ang mansion na ito, kaya siya ang masusunod. Kaya naman nga humingi na rin agad ng paumanhin itong si Mr. Kang kay Prince Ning, dahil daw sa pag-uugaling ipinapakita niya ngayon. Abangan sa susunod nating episode kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari, may magaganap nga bang kaguluhan at hindi magandang mangyayari sa loob ng mansion ng prinsipe o baka naman kaya hihihi, pakatutukan nyo na lamang po mga idol, dito lang yan sa channel natin na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-share at subscribe para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe. And then hit the notification bell na rin po para lagi kayong updated sa mga next video natin. Yun lamang po mga idol, sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood. Thank you po.